Ito nga bang Barangay Hinebra ay susubok na makipag-trade dito sa Converge Fiber Xers dahil gusto raw ng Barangay Hinebra na mag-revamp na dito sa kanilang lineup ngayon at ang hinahanap nila ay isang big man at mukhang si Justin Arana ang gustong kunin ng Barangay Hinebra. Alam naman natin yung naging problema ng Hinebra kontra dito sa San Miguel na nagkulang talaga sila sa sentro kaya nga ngayon mukhang ito ang kanilang gustong makuha. Ang tanong na lamang ay kung magagawa nila ito dahil alam natin mataas ang asking price nitong si Justin Arana. Maraming mga naniniwala na hindi ito pakakawala ng Converge Fiber Xers pero depende na rin yan syempre doon sa magiging usapan nila dahil alam naman natin na itong Converge Fiber Xers talaga ay marami nga yung pagbabago na nagaganap dito sa kanilang roster kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali nga na ganyan. Pero alam naman natin na itong Barangay Hinebra ay magkakaroon ng mga pagbabago dito sa kanilang lineup. Ngayon, depende na lamang yan dahil syempre alam naman natin na itong Barangay Hinebra talaga kinakailangan gumawa ng paraan para magkaroon ng sabihin na natin karelyebo na center itong si Japet Aguilar dahil hindi naman po pwede na aasa na lamang sila dito kay Japet na center dahil syempre tumatanda na rin si Aguilar. Kung nandyan si Justin Arana, yan magiging okay na center nila. Dahil alam natin mahusay ito talaga at maganda maipapakita niyan dito sa Hinebra. Bata pa to at sabihin na natin mahahasang mabuti yan ni Coach Tim Cone kung sakasakali nga na matuloy yung trade. Ang magiging question na lamang dyan ay kung sino yung hihilingin kapalit nitong Converge Fiber Xers dahil syempre franchise player nila si Arana kaya hindi magiging madali yung negosasyon pag ganito ang kalidad ng player na gusto mong makuha. Kaya magiging maganda yung diskusyon dito ng Barangay Hinebra pati na nitong Converge Fiber Xers kapag ito nga ay natuloy. At napag-uusapan yung mga posibleng trades, posible nga kaya na itong San Miguel naman ay humirit din ng trade bago magsimula yung finals at susundan itong Barangay Hinebra. Alam natin na ang TNT ay loaded ngayon sa mga big men kaya baka itong San Miguel Beer ay subukan nilang kumuha ng isa pang center na maidadagdag dito sa kanilang lineup dahil yan ang kinakailangan nila ngayon para masiguro nga na makakapag-match up sila at hindi naman sila yung masyadong aasa na lamang dito kay Junmar Fajardo. Kaya kung sakasakali, magiging mas maganda sana dito sa lineup ng Barangay Hinebra kung makukuha nga nila ang mga nabanggit na players. Alam din natin na itong San Miguel Beer ngayon ay maganda nga ang pinakita ni Mawala Tautua at ni Roddy Brondial dito sa laban nila kontra sa Hinebra sa Game 7. Pero sa TNT, ang dami kasing big men dyan na makatatapat nila. Nandyan si Brandon Roser, si Kelly Williams, si Poy Eram, si Calvin Aftana. Ang Hinebra kasi kulang sa big man. So yan ngayon ang concern ng San Miguel. Kaya kung naghahanap sila ng isa pang big man na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster para masiguro na hindi sila maiiwanan pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup dahil yan talaga ang hinahanap ngayon nitong San Miguel Beermen. Gusto nilang masiguro na hindi sila magkakaroon ng issue pagdating dito sa pakikipag-match up sa mga gagamitin ni Coach Jot Reyes. Alam naman natin na itong si Coach Jot Reyes gagamitin lahat ng mga center at power forwards niya para mabantayan si Junmar Fajardo. Kaya ganyan ang magiging sitwasyon ngayon. Kung sakasakali, pwede nating masabi na itong San Miguel Beer ngayon ay maganda ang kinalalagyan nila. Pero syempre alam ni Coach Leo Austria na kinakailangan nilang kumuha ng iba pang mga players para maging sabihin na natin na maging mas maganda resulta at tsansa nila na talunin ng TNT at i-deny yung Grand Slam na gusto na nilang makuha. Dahil syempre kung ikaw ang TNT, gagawin mo lahat para makuha yan at ang San Miguel pipigilan ka. Ang isa pa nating pwedeng ma-share ngayon, ito nga bang lineup nitong itong TNT Tropang Giga ay magiging mas malakas pa dahil kukuha pa sila ng iba pang players na pwedeng idagdag dito sa kanilang roster. Alam natin na itong TNT Tropang Giga ngayon merong mga pagbabago na magaganap dito sa kanilang lineup pero gusto nila siguraduhin na yung maidadagdag ay yung makatutulong dito sa kanilang tinatawag na team chemistry. Kaya nga ang gustong mangyari nitong TNT Tropang Giga ay mabigyan sila ng additional na mga players para maging mas malakas yung kanilang roster. Dahil gustong siguraduhin ng TNT na hindi sila may magiging team na magiging problemado pagdating dito sa pagdagdag ng mga players. Kaya nga gustong siguraduhin ni Coach Jot Reyes na yung mga players niya from the bench ay mako-complement yung kanyang starters. So, ang tinitignan daw dito ng TNT na pwede nilang idagdag sa kanilang lineup
ay itong si Christian David mula dito sa Blackwater Bossing. Pati na rin daw, isasama na nila itong si Cedric Fairfield. Pero magdedepende rin kasi yan dito sa magiging usapan nila dahil gustong siguraduhin itong TNT Tropang Giga na yung mga players na maisasama nila sa kanilang lineup ay yung talagang magiging, sabihin na nating full complement dito sa sistema na dribble drive ni Coach Chot Reyes. Kahit na maraming nakikriticize siya sa ginagamit ni Coach Chot, sa paniwala niya, magiging fit yan si Fairfield at ito si Christian David. Kaya abangan na lang natin kung ito'y matutuloy talaga. Dahil syempre kung ikaw ang sabihin na natin, kung ikaw ang TNT Tropang Giga, alam mo magiging matintay labanan sa San Miguel. Kaya gusto mo magdagdag ng mga iba pang players katulad ni David at Fairfield. Kung hindi naman sakasakali na makuha nila yan, nandyan naman pwede sila makipag-trade din dito sa Phoenix Fuel Masters o kaya sa NLEX Road Warriors. Kaya maraming options ngayon ditong si Coach Chot Reyes. At ang huli nating report ay ito nga pang PBA ay nagwo-worry pagdating dito sa attendance. Marami kasi nakapuna na yung Game 7 ng San Miguel at Ginebra, 12,000 lang daw ang nanood. Ngayon, para sasabihin mo iba, parang ang dami niyang 12,000. Pero sa totoo lang, ang baba niyan kumpara dati kapag Ginebra at San Miguel ang naglalaban, 20,000 ang nanonood dyan. So marami nagsasabi na hindi lang yung ratings ng PBA ang problema, kung hindi, maski na yung attendance na pinapanood ng mga fans. Kaya marami naniniwala talaga na itong Barangay Ginebra at itong San Miguel ay hindi nila kayang buhayin lamang itong PBA. At sabi nga nila kung ang Ginebra nga hindi na napupuno masyado itong PBA, ano pa kaya yung ibang mga teams? Kaya nga ngayon ang tanong ay ano kaya ang gagawin ng PBA para ito'y ma-resolba? Ang sabi ng iba, ang problema talaga dito ay kulang kasi itong PBA sa marketing. At isa pa, kulang din sila sa tinatawag na pagpapaganda ng mga lineup ng mga players nila. At ang pinakamalaking problema dito, sabi nga nila, ay yung farm teams ng PBA. Yan talaga problema dahil ang PBA ngayon masyado ng one-sided. Alam na ng mga fans kung sino yung mananalo, hindi pa nag-uumpisa yung laban. Sabi nga nila, kapag merong laro itong Terra Firma at Blackwater, dapat kalahating ticket lang ang babayaran mo dahil alam mo na kung sino yung mananalo do sa game na yon. Kaya nga, yan ang nagiging problema ngayon nitong PBA. Hopefully, dito sa pag-alis ng Terra Firma at nitong Northport Batang Pier reportedly, ay maging mas maganda na ang resulta nito sa PBA, maging balanse na. Kaya naman, hopefully, tataas na rin yung attendance. Dahil nakita natin, nung nandyan yung Bay Area Dragons, maraming na fans na nanonood dahil siyempre bagong team yan. So baka yung pagdagdag ng bagong teams ang makatulong dito sa PBA at hindi na lang puro San Miguel, Ginebra at TNT ang napapanood nila sa finals. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Michael D, kay Anthony Alon, pinapati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio Di Guzman at ang iba pa nating taga-subaybay.